asal hayop ka sa kalsada, o kaya yung yari ka. Pag na-post ka, Diyos ko po, kung ikaw ang friend mo yung nag-post ang friend 3,000, tapos isinyer pa ito, doon sa may friend na 3,000 rin, yari. Kaya makikita nyo ang sulog, ang bilis kumala. Amen? Kaya tayo, dito sa Korea, wala kang pagtataguan dito sa Korea, lahat ng kanto may CCTV. Amen? Kaya ang bilis mahuli ang kriminal dito sa atin sa Pilipinas. May wifi, free wifi dun sa Intramuros Bumanda ka ng konti sa City Hall, patay na Tingnan niyo, gusto ko i-paint sa maaring may nagawa tayo o nasabi na walang nakapansin. Naka-experience na kayo ng gano'n? Yung bang, hindi mo nakapansin. Walang nakapansin. Pero, lahat yun alam nila. Bakit? Sabi ng Bible, wala daw mayang nalaglag na hindi alam nila. Namatay. Kasi, maging yung buhok daw natin, alam niya ang bilang. Amen? Alam niya kung ilang pang buhok na natitira sa atin. sabi ni Peña sa akin, Daddy, malapit ka na maging kardinal. Anong kardinal na? Kasi nga meron dito. Dito sa kumbulan ko. Sabi ko, Daddy, malapit ka na maging kardinal. Ay at least kahit pa paano, na ang nauubos medyo sa bandang likod. Kasi pag medyo bandang harap na, papahili naman, pahila. Pero talagang ganyan. Palawak ang hila mo sa amin. Magagawa po sabi. Ano magagawa po? Tingnan niya, maaring may nagawa tayo na sabi na walang nakapansin. Tandaan niyo, bakit ang aral ay alam at nakikita tayo? Alam ng Diyos ang situation mo. Alam niya yung kalungkutan mo. Alam niya yung pangangailangan mo. Batid ng Diyos yun. At nakikita niya yung gusto mong mangyari at gusto mong magawa batay sa kalagayan. Tama? Kaya nga ang aral, alam at nakikita tayo ng Diyos. Tingnan niya. Santiago 4:17. May silang tong aral na to. Pero masarap. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin, ang mabuti, ngunit hindi niya yung ginagawa ay nagkakasala. Ang lupit nung rebuke ni Santiago, ni James. Sabi niya, yung alam mo na daw ang dapat mong gawin na mabuti, ngunit hindi mo yung ginawa, papasok ka sa salitang pagkakasala. Dito, sa lakad tayong lahat. Lahat tayo dito, kumbaga, pumasok sa net. Dahil sa totoo lang, papasok tayo doon sa puntong, hindi naman wala nang nakapansin. Kasi ikaw lang ang nakakalam na dapat mo sanang gawin, pero hindi mo ginawa. Nagkasala. Tama? Kasi yun yung batayan ng Bible Kaya pagka nakita mo, dito lahat tayo ay guilty. Amen. Guilty tayo lahat dito. Yung alam mo na dapat ito ang gawin mo, pero gina-justify mo. Nako niya, binibigyan mo ng rason yung gagawin mo. So, ang mangyayari, sabi ng Bible, nagkakasala. Kaya napakahalaga na lagi tayo nagpo-confess. Lord, patawad ko, hindi ko naman intention na gawin ito. Pero Lord, nagawa ko na Patawarin mo po ako, Panginoon. Buti na lang may John 1:9. 1 John 1:9. Kung walang 1 John 1:9, ang dami na nating kulungan ng kapal na hindi tayo makakalabas. Amen? Amen ba? Tingnan niyo ito ang katotohanan. Kung alam mong hindi tama, at ipinakita mo ito sa presentasyon parang tama, ito pa rin ay mali. At nakikita pa din ng Diyos. Diba? Ilang tao ang nakakulong sa kulungan sa atin sa Pilipinas na sa totoo lang wala namang kasalanan. Marami, di ba? Dahil ang pinairal ay salapi. Pinairal ay koneksyon. Pinairal yung nabili ang batas. Okay? Naalala ko nga, nagtestify kanina si Brother Arnold yung mga experiences niya
nung siya nagtatrabaho pa. So totoo lang ngayon sa Pilipinas, we are praying na talagang magkaroon ng, sabi nga nung isang kinukwento ko sa inyo, para magkaroon ng transformation sa Pilipinas, patayin mo yung 18 anyos pataas. Ang ititira mo 18 anyos lang na pababa para magkaroon ng buong changes sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga, wicked ang karamihan eh. Sa totoo lang, yung conference nila, yung mga matatanda. Yung mga nasa pamahalaan ngayon, di ba makikita nyo? Grabe ang manipulation. Amen? Kaya tingnan nyo. Sabi niya, kung alam mong hindi tama, alam mong hindi tama. Pero ang ginagawa mo, ipapakita mo ito sa presentasyong parang tama. Bakit merong deception? Alam mo ba, yung fake na, alam mo ba ito? Alam mo ba, hindi mo naman alam kung original to, hindi. Alam mo, original ito, bag. Halimbawa, para malaman mong original, ang nakakalam lang talaga original yung manufacturer nito. Tama? Kasi merong class A, class B, di ba? O, lalo na yung, sabi ko nga kay Maricel kahapon kasi naka-Crocs si Maricel. Yung ang Crocs, magkano ang original nito dito sa atin, sa Korea? So, mga 70, 80,000. 60, di ba? Sa Pilipinas, 15,000 yata, ay 7,000 or 10,000. Ha? Kasi nakaranas kami na bumili ng Crocs doon sa dito sa Santa Rosa. Aba, apat na pairs ang binili namin. Laganas yung 15,000 ko. Bakit ganon? Sabi ko sila nagka-Crocs, ako wala.